Hello guys! Bago ko simulan kung ano man meron sa speaker na ito, gusto ko lang muna i-shoutout si Emmanuel Chongson sa pag-request niya na i-review ko itong Muzibi Wireless Soundbar. Bago natin i-unbox itong speaker na to, invite ko muna kayo na mag-subscribe dito sa ating channel. Ito ang product details ng mga speaker na ito. Gawa siya ng Muzibi at ang model niya ay BS41A. May Bluetooth version nito na 5.0. Of course, yung normal transmission distance niyan is 8 to 10 meters. At meron siyang 2000 mAh na battery at pwede mo magamit ito hanggang 6 hours. Meron itong total output power na 10 watts. So meron siyang dalawang speaker na 5 watts bawat isa. Merong frequency response na 20 Hz up to 20 kHz. Signal noise to ratio na plus minus 80 decibels. Charging type niya is micro USB at ang recommended is 5 volts at 1 ampere up to 2 amperes. May reminders ako tungkol dito, so stay tuned lang. Meron itong dimension na 380 by 78.5 by 58 mm at tumitimbang ito ng 780 grams. Lahat ng yan ay base sa kanilang advertised specification. So ito yung kanyang box. Okay naman siya. Presentable din tignan. So okay, unbox na natin siya. Okay, ito yung kanyang speaker. Balikan natin yung maya-maya. At andito yung kanyang user's manual. Meron tayo dito yung English version. At sa kabila naman is yung Chinese. At nandito yung kanyang accessories. So, marami-rami ito. At meron din tayong screw na magagamit natin pang wall mount at meron din tayong Torx. So okay, meron tayo dito ng TRS audio cable, medyo mahaba siya at meron din tayong RCA to TRS at meron tayo ding of course charging cable. So mahaba siya compare sa usual natin ng mga ina-unbox. So eto siya, so I assume nasa 1 meter ito. Okay, nasa 1 meter nga. So, yan siya. And, ito na yung kanyang speaker. Here, obviously, plastic yung kanyang cabinet material. Pero, ABS plastic ito, kaya matibay. Huwag lang bumagsak na masyadong mataas. Metal naman tong kanyang speaker grill. Piano finish din siya. Napansin ko din agad na wala itong branding kahit saan. Meron kasing ilan sa atin na ayaw nila yung may mga mark or nakatatak sa mga gamit nila. Simple at elegante yung design niya, lalo yung positioning ng speaker. Yung kanyang trajectory is naka 60 degree. Kaya kung gagamitin mo ito as a TV speaker, maganda yung kanyang sound delivery sa room. Okay na okay din ito pang computer speaker. Meron tayong 5 buttons dito at nasa likod naman yung kanyang mga ports. Sa ilalim naman, nandito yung kanyang anti-slip rubber pads. So, maganda yung kanyang kapit. So, hindi ito foam guys ha. Rubber siya. At meron din tayong butas dito na para ihang itong speaker sa wall. Meron din naman siyang provided na screws. Yun nga lang, nagkulang siya sa Torx. Okay, balikan natin yung mga ports. From left to right, meron tayo ditong standard micro USB for charging. And please, iwasan nyo sana gamitan ng fast charger ang mga ito. Doon lang po tayo sa recommended charger na 5 volts 1 ampere to 2 ampere charger. Next, meron tayong TF slot para sa mga micro SD card natin na loaded ng MP3 music. At hindi rin naka-specify kung hanggang ilan ang supported nito. Pero playable naman sigurado ito ng hanggang 32 GB. At same lang din yan ng USB port. Next, meron din tayong auxiliary port dito na kung saan natin pwede i-connect ang ating mga media device like MP3 player, cellphone, tablet, computer, laptop, and even television. And sad to say, walang ibang kulay na available sa model na ito. So dito sa kanyang mga buttons, meron tayong plus and minus. Ito na yung control niya for volume, and at the same time, yung pagpili natin sa next and previous track. Ito na rin ang search sa button sa pagpili ng radio bands.
play and pause, and mode to select the input source. Lastly, itong power on. I-power on na natin siya at pakinggan natin yung kanyang sound notification. Okay, so unfortunately, low-bat siya. I-charge muna natin and then ma-measure na rin natin, masukat na rin natin kung gaano katagal siya ma-full charge. So, since now is fully drained siya, saktong-sakto para maurasan natin kung hanggang ilan yung kanyang charging time. So, ito yung sinasabi ko kanina tungkol sa recommended charger. Mahalaga na sundin natin ito. Dahil sa ganitong kararating lang ng unit natin na low-bat, ang tendency is magmadali tayo na ma-charge siya. And I don't recommend na gumamit kayo ng fast charger na more than 15 watts. At sometimes meron pang 65 watts na ginagamit natin sa ating mga cellphone. Pwede itong ikasira ng mga components sa amplifier board nitong speaker. At dito sa pag-charge mula sa fully drained na battery, nakakainip dahil inabot ito ng 5 oras at 12 minuto. Grabe talaga ang tagal ng punuin itong 2000 mAh na battery. Ito yung ginamit ko na standard 10 watts charger from Samsung. 5 volts times 2 amperes. So 10 watts ito. Nagpatugtog na rin ako ng iba't ibang genre ng music hanggang sa malowbat ito. At dito sa pangalawa kong pag-charge, inabot na lang tayo ng 4 hours and 48 minutes. Meron itong red light indicator habang charge at visible din ito dito sa harap ng speaker grill. At magte-turn off ito kapag full charge na. Okay, this time, niready ko na yung MP3 music natin dito sa USB flash drive. At meron din tayong micro SD card. At meron din tayo dito media player na ito yung magiging source natin para dito sa ating auxiliary input. At ito naman is ginamit natin itong charging port para sa antena ng FM radio. So okay, pakinggan natin yung kanilang mga sound notification sa mga bawat input source niya. Play by TF card. Okay, so ito yung ating micro SD card. Play by USB drive. Okay, so ito naman sa USB natin. AUX mode. So ito siya. Okay. Nalaksan natin. Okay. And yung ating FM radio. FM mode. Ang hindi ko lang nagustuhan dito is hindi mo talaga magamit yung FM radio na hindi ka gagamit ng charging cable or antenna. Unlike do sa ibang speaker na pwede mo magamit yung 3.5 mm, 3.5 mm na audio cable as antenna. Pero ito talaga is kakailanganin mo ito. So ito papakita ko sa inyo. So wala kang masagap na FM radio station kapag hindi mo ginamit itong itong charging cable. So ngayon, yan. Malinaw siya pagka meron naman itong charging cable. Tindahan? Oh my God! Okay, pag-usapan natin yung kanyang playtime. 85% pala ang personal reference ko to get the actual playtime. Ito kasi masasabi ko na malakas na, pero hindi porsado yung mga components nitong speaker. At na-achieve naman ito yung continuous na 5 hours sa music playtime niya. At isa sa maganda rito, napansin ko na pantay-pantay yung kanyang mga volume level sa pagpapatugtog dito mula sa micro SD card, auxiliary, and even sa USB, Bluetooth, at pati sa radio. So, hindi katulad ng mga ibang speaker na minsan mas malakas sa paggagamit sa auxiliary at mahina naman sa Bluetooth. Pero ito, wala siyang problema. Maganda yung pagkakatimpla niya. So, dito sa kanyang volume control, once na ma-reach niya yung kanyang maximum volume level, meron itong sound notification. At ganun din dito once na ma-reach niya yung kanyang minimum volume level. So, yan yung kanyang notification sound. At syempre, sa playtime, magbabari pa rin yan depende sa volume setting. At sa genre ng music na pinatutugtog natin, kaya posible pa ito tumagal hanggang 7 oras. Okay din naman ang audio quality nito ni Musibi BS41A. Decent naman yung kanyang bass, mid, at saka treble. Pero hindi kasing quality ng Tilex XM18, XM19, at saka Santex Apollo Pro. Mas marerecommend ko na gamitin ito as PC speaker dahil na rin sa positioning ng kanyang speaker na naka 60 degree angle. Paharap sa face mo yung direction ng audio kaya malinaw. Lalo kapag puro voice, okay na okay siya for online school. And since plus and minus 80 decibels lang ang kanyang signal noise to ratio, hindi ito masakit sa tenga kahit itodo. Okay ito lalo pang kwarto. Kung magpapatugtog ka at 50% volume level, hindi ito naririnig sa kabilang pinto. To be honest guys, based sa price at performance nitong speaker, hindi siya sulit.
At kung i-assess ko ito from 1 to 10, 6 lang ang may bibigay ko dito. Nakapag-review na rin tayo ng Shure soundbar with the price under 1,000 pesos. At kung ila-line up ko ito sa lahat ng soundbar natin, siya yung nasa dulo. Ang kagandahan sa speaker na ito, pwede mo siya ihang sa wall. Pero here's the catch. Meron ito isang model na BS41. Mas mahaba ito na 140mm or 5.5 inches. At mas mabigat ng 390 grams. May kasama itong remote control. May RCA interface at meron din itong optical interface na kadalasan meron sa Smart TV. Hindi ko pa sure kung maire-recommend ko yun unless na ma-review natin ito. Okay guys, that's pretty much it. This is Topacio and see you soon on my next video.